sa pinakahihintay ko ay dumating na. Kaya ito ang unang paglalakbay ko sa Europa. Andito ako ngayon sa gitnang silangan ng Europa para bumisita at para makita ang kanilang kultura at kung paano na sinaselebrate ang Kapaskuhan. Magsisimula ang ating adventure sa Mana Fairy Tale City ng Prague. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Good morning guys, welcome to Christmas in Prague. First time ko nakapunta dito sa Prague at masasabi kong sobrang ganda at napaka-cozy ng vibes. Ngayong araw nga ay papasyal tayo sa Old Town Square para makita yung mga magagandang Christmas tree at Christmas market na dinarayo ng mga turista at syempre yung local foods nila dito. Sa amoy pa lang ay matatakam ka na at meron din silang mga artist craft market o souvenir. At syempre, itry natin ang kanilang hot wine. Sakto, napakalamig dito. Pupuntahan din natin ang historical place nila dito tulad ng Astronomical Clock, Charles Bridge, Prague Castle at Powder Tower. So guys, andito tayo ngayon sa Prague. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Prague ang capital city ng Czech Republic. Isa ito sa pinakamalaking lungsod dito sa Czech. Isa rin ito sa dinarayo ng mga turista lalo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Papansin nyo sa aking likuran ang makasaysayang Charles Bridge. Isa sa pinakakilalang simbolo ng Prague. Para sa akin, hindi lang ito isang tulay, kundi isang pamana, kultura na nag-uugnay sa kasaysayan at kagandahan ng lungsod. So tara, puntaan na natin ang Charles Bridge. Alam niyo ba na ang Charles Bridge ay tinayo noong 1357 sa ilalim ng utos ni King Charles IV bilang pangunahing daanan papunta sa Old Town mula Prague Castle. At mapapansin niyo rin na mayroong 30 statue sa magkabilang gilid ng tulay. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang istorya na masasabi kong isang obra maestra ng Gothic architecture. Mula dito, makikita nyo na ang kagandahan ng ilog at matatanaw nyo na rin ang ganda ng Prague Castle. Mula dito guys, makikita natin sa ibaba ng tulay. May mga tindahan o mga Christmas market. So tara, bumaba tayo, tingnan natin kung ano yung pwede natin bilhin. Tara! Nandito na nga tayo sa baba ng Charles Bridge at makikita natin yung iba't ibang klase nilang food stalls. At makikita natin yung iba't ibang klaseng local foods nila. Meron silang smoky sausage, shashlik o barbecue. Ito naman ay halushki o potato pasta, brambori o creamy potato. Meron din silang silinanova o stir-fry veggies. At syempre, hindi mawawala ang traditional na chimney cake o mas kilala sa tawag na Pöldernik. So tara, kain tayo. I-try natin tong silinanova nila at halushki. At syempre, itatry din natin ang kanilang hot wine. Perfect pampainit sa malamig na panahon. So yun guys, no, tapos na ako kumain. So libot muna tayo at tingnan natin kung ano pa yung pwede natin makita at mabili. So tara!
So tara, punta na natin ang Prague Castle. Ngayon nga ay nandito na tayo sa Prague Castle, isa sa pinaka-iconic at makasaysayang lugar dito sa Czech Republic. Alam nyo ba na ang Prague Castle ang pinakamatandang kastilyo sa buong mundo na ginagamit pa rin hanggang ngayon bilang opisyal na tahanan ng Pangulo ng Czech. Tinayo ito noong ika-9 na siglo at naging sentro ng kapangyarihan, kultura at religion sa lungsod. At dito makikita din natin ang pinakamalaga at pinakamalayang simbahan ng Czech Republic. Ito ang St. Vitus Cathedral. Matatagpuan ang St. Vitus Cathedral sa loob ng Prague Castle. Itinayo ito noong 1344. Sinimulan ito ni King Charles IV at tumagal ng halos 600 years bago tuluyang natapos noong 1929. Imagine, 6 na siglo ng kasaysayan sa bawat bato. Sa bawat tunog ng kampana ng St. Vitus Cathedral, maririnig natin ang kwento ng nakaraan at ang himig ng Pasko sa puso ng Prague. So yun guys, no, tapos na tayo dito at nakalabas na rin tayo ng Prague Castle. Pero grabe talaga yun, sobrang ganda. Hindi mo wala sa isip ko yung ganda ng Prague Castle at Vitus Cathedral. Para tayong bumalik sa nakaraan. Wait. Di pa tapos ang adventure natin dito. Next stop natin, Old Town Square. Mula dito sa Prague Castle, siguro mga 20 minutes pa yung lakaran bago tayo makapunta sa Old Town. So, sulitin natin yung gala natin dito. Tingnan natin kung ano pa yung pwede natin makita o mabili. So, tara! So yun guys, no, nandito na tayo sa Old Town Square ng Prague at dito mismo sa gitna ng plaza. Isa ito sa pinakapangunahing plaza ng Prague na merong Old Town Hall Tower. At sa ibaba nito mismo ay nandito naman ang astronomical clock. Dito naman sa kabila ay makikita natin ang Church of Our Lady Libertine. Mapapansin din natin na meron tong mga Gothic spears sa itaas nito na parang mala Walt Disney Castle ang style. At isa rin ito sa dinarayo ng mga turista dito. Libot muna tayo at tingnan natin kung gaano kaganda ang Old Town Square. So yun guys, no, napakaganda talaga dito. At makikita nyo din sa aking likuran na may mga iba't ibang klaseng tindahan na nakapalibot. Meron silang food stand, meron silang hot wine, mga artist craft o souvenir. May mga laruan din at Christmas decoration. At may blacksmith din na gumagawa ng metal craft. At dito naman makikita natin yung napakalaking Christmas tree. Actually, totoong puno to guys ng Christmas tree at punong-puno siya ng Christmas decoration.
Tapos dito naman sa may bandang gitna ng plaza, makikita natin yung maliit na tulay kung saan pwede tayo mag-selfie o magpa-picture, na makikita natin yung buong Old Town Square. So tara, akit muna tayo at magpa-picture. Alam nyo ba na ang Old Town Square ay isang pinakamatandang public square dito sa Europa mula pa noong 10th century. Dati ito ang marketplace kung saan nagtitipon ang mga merchant mula sa buong Europa, Germany, Italy at iba't ibang Slavic nations. Ang square na ito ay sentro ng medieval Prague kung saan ginaganap ang mga public event, fairs, coronation at parade. Ngayon, kapag Pasko, dito ginaganap ang famous Prague Christmas Market na may mga lights, hot wines at festive choirs. At dito, makikita natin ang isa sa pinakamatandang orasan sa buong mundo. Ito ang astronomical clock. Itinayo ito noong 1410 na tinatayang 600 years old na, pero hanggang ngayon ay gumagana pa rin. Ang astronomical clock ay binubuo ng ilang bahagi. Ang orasan ay nagpapakita hindi lamang ng oras, kundi pati na rin ang posisyon ng mga planeta, ang zodiac sign, at ang lunar cycle. Sa bawat oras, nagkakaroon ng isang makulay na palabas na may mga figurines na nagigising at nagsasayaw. Isang makasaysayang artist craft na nagpapakita ng galing ng sining ng Middle Age. Tunay ngang nakakamangha, hindi lang ito isang orasan, kundi isang sining na naglalahad ng kasaysayan, kultura at sensya, na masasabing isa itong tunay na obra maestra. So yun guys, dito pa rin tayo sa Old Town Square. At grabe talaga, no? Para tayong bumalik sa nakaraan. Ibang-iba talaga yung dating, nandito tayo sa gitna tapos napapalibutan tayo ng makukulay na lumang gusali. At sa gilid ng Old Town Square mismo, makikita natin dito yung Town Hall Tower na maaari nating akyatin. Pero bago yan, bibili muna tayo ng ticket. So tara. Nakabili na tayo ng ticket na nagkakalaga siya ng 300 corona. Pagka kinonvert mo siya sa euro, nasa 13 euro lang siya. So tara, akit na tayo at tingnan natin yung magandang view dun sa taas. Let's go! So yun guys, no, nandito na tayo sa taas ng Old Town Hall Tower at makikita natin dito yung kabuuan ng lungsod ng Prague. Pati na rin yung mga kulay na rooftop, simbahan at ang mga makasaysayang gusali. Matatanaw din natin dito yung Prague Castle. Masasabi ko talaga na sobrang ganda dito at sulit yung pag-akit natin dito. Napakaganda ng view.
Mula dito sa taas makikita natin ang ganda ng Old Town Square na nagliliwanag sa mga kumikistap na ilaw ng mga Christmas light at kitang-kita din natin ang makukulay na Christmas market pati na rin ang Christmas tree. So yun guys, no, nakababa na tayo dito sa Town Hall Tower. Grabe, ang ganda talaga ng experience dun sa taas. Kitang kita natin yung buong Old Town Square at sobrang breathtaking. So tapos na tayo dito sa Town Hall Tower. Next stop natin, ang makasaysayang Powder Tower, isa sa pinakalumang landmark dito sa Prague. Pero bago yan, kakain muna tayo kasi nagutom ako sa pag-akit natin dun sa taas. Kaya naman samahan nyo ako, mag-ikot-ikot pa tayo dito sa Old Town Square. Hanap tayo ng masarap na local foods at sulitin natin ang ating adventure dito sa Prague. Tara! Ngayon nga, itatry natin ang local foods nila dito na ang tawag ay goulash. Nakalagay siya sa bread bowl. Yes guys, literal na mangkok ng tinapay. At kung titignan maigi ay may pagkakahawig siya sa giniling ng Pinas. So tara, kain tayo. Is no, tapos na ako kumain at masasabi kong hindi lang sila maghawig, kundi magkasinasa din. Grabe, ang sarap. So tara, punta na natin ang Powder Tower. Ngayon nga ay nandito na tayo sa Powder Tower, isa sa iconic landmark dito sa Prague. Itinayo ito noong 1475. Ang tower na ito ay imbakan ng gunpowder ng mga sundalo noong 17th century. Isa rin ito sa pinakamatinding simbolo ng Prague. Kapag dumaan ka dito, para kang pumasok sa time machine, papunta sa nakaraan. Dito sa Prague, makikita natin ang diwa ng Kapaskuhan. Ay may kwento ng kasaysayan ng nakaraan na simbolo ng pagkakaisa, pagmamahal, at pag-asa. So yun o, maraming salamat nga pala sa pagsama sa akin dito sa Prague. Sana nag-enjoy kayo. At shoutout nga pala kay Master David Mamo. Cup ni Master, napaka-solid na cup niyan guys. Sa lahat ng gusto mag-avail dito sa Europa, lalagay ko yung link sa comment section. Support the local, supportan natin ang gawang Pinoy. At shoutout nga pala sa lahat ng OFW na nandito sa Europa at maging sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat. Mula dito sa Prague, maligayang Pasko Pilipinas. Ako si Teng. Tara, sama kayo sa biyahe ko. Peace!